The Three Flowers of Florencio Mansion. Chapter 14, Merry Christmas. Good morning, Draco. Bati ko kay Draco na kakababa lang ng hagdan. Nagpupugas ito ng mga namumungay niyang mata. Good morning din, Yaya Red. Merry Christmas. Masiglang bati niya pabalik. Ngumiti ako sa kanya. Merry Christmas din, Draco. Anong masarap kainin now, Yaya Red? Napaisip naman ako. Gusto ko ng salad tsaka lumpiang Shanghai. Ani ko at nanlaway nang ma-imagine ang lasa nito. Wow, parang gusto ko din nun. Nag-appear naman kami pagkatapos. Tara, mamalengke tayo tapos bumili tayo ng mga sangkap para makaluto tayo ng salad tsaka lumpia, sabi niya na ikinatango ko. Teka, magbibihis lang muna ako. Hintayin mo na lang ako sa labas, Draco. Sumunod naman siya at iniutos ko. Pagkalabas ko pa lang ng pinto ng kwarto ko ay bumungad agad si Draco na malawak na nakangiti. Ay, kalabaw ka, bulalas ko. Ang gwapo ko namang kalabaw. Pinanlakihan ko siya ng mga mata. Gago, balak mo ba akong tigokin? Kung may sakit lang ako sa puso, kanina pa ako lupas dito. Inis kong turan pero ang natanggap ko lang mula sa kanya ay isang magiliw na hagikhak. He heartily chuckled. Sorry, Red. Oh, bakit ka ba kasi nandito, ha? Matari kong tanong. Kay Rita naman kasi talaga, halos matamba ako kanina sa pagkagulat tapos tatawa-tawa lang siya dyan. Ang kapal, galit ka agad. Masyadong mainitan ang ulo mo, Pasko ngayon. Pake ko naman. Panira ka ng umaga. Ang taray mo ngayon. May nagawa ba akong mali? Pagpapakyut niya pa. Umirap na lang ako. Umalis ka na. Hinihintay ako ni Draco sa labas. Taboy ko sa kanya pero sinundan pa niya ako. Naglalakad na ako ngayon palabas ng mansion nang tumigil ako at hinarap siya. Saan naman kayo pupunta? Wala kang pake. Basta huwag ka nang sumunod. Dito ka lang o ikukulong kita ng 1 linggo sa kwarto mo. Pagbabanta ko pero hindi ito natinag. Huwag mong ibahin ang usapan, sabihin mo kung saan kayo pupunta. Baka sa langit, Sarkastikong saad ko. Nagpapalatak siya. Hindi ka matatanggap sa langit. Sa MP Erno, pwede pa. Aniya kaya nag-walk out na ako. Pero bago pa ako makarating sa pinto ay may biglang humila sa palapulsuhan ko. Ano ba? Bitawan mo na nga ako. Ang kulit mo naman, Niritang bulalas ko. Nang magangat ko ng tingin ay nakita ko ang pagdaan ng aliw sa kanyang mga mata. Ang ganda mo, bulong niya. Nanlaki naman ang mga mata ko nang marahan siyang lumapit sa akin at hinawakan ang pisngi ko. Gago, bakit hindi ako makagalaw? Draco, ano ba? Kinakabahang turan ko. He just smiled while looking into my eyes. I really like you, Red. I don't know when this started but I just know that I can't stop myself from falling for you, deeper and deeper, he said as he caressed my hair. Napatulala lang naman ako. Darating din ang araw na magiging akin ka, Red. And I am really looking forward for that day, dugtong pa niya at saka siya lumayo. Para naman akong nakahinga ng maluwag. Napalunok ako, sige, Draco. Aalis na ako, ha? Hinihintay na talaga ako doon ni Draco sa labas, palong ko dito. Nang akmang hahakbang na naman sana ay nang may humawak na naman sa pulsuhan ko. Nakataas kilay si Draco habang nakatingin sa mga mata ko. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko kung saan kayo pupunta. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo sinasabi sakin, dugtong pa niya. Bamantong hininga naman ako. Ang kulit, mamamalengke lang naman kami. Gusto kasi naming kumain ng salad tsaka lumpia kaya nag-join force kami, 2 kaming pupunta sa Changi ngayon. Pero imbis na patulan ang pagmamaldita ako ay bigla niya akong niyakap. Halos hindi ako makahinga dahil sa gulat at parang drum na kamakalabog ang puso ko. Draco, anas ko habang nakadikit ang mukha ko sa dibdib niya pero wala akong ginawa kasi ayoko naman siyang yakapin pabalik. Red. This is the 3rd time I am going to hug you. And I hope my hugs will bring warmth and calmness in you. Red, I want to prove myself to you.
I want you to know how much I like you and how desperate I am to pursue you. Bulong pa niya pero wala namang akong naisagot at hindi pa rin ako nakagalaw. Ay, kaya naman pala ang tagal kasi nag-e-eksena pa. Rinig kong sigaw ng kung sino. Shut up, Draco. Sabi ni Draco pero hindi naman pagalit. Aces, mamamalengke pa kami niya ni Yaya Red, kuya. Huwag kang ang ipal, nagugutom na ako. Rinig ko pang maktol nito. Hindi ko makita ang reaksyon ng mukha niya kasi nakatalikod at paarap sa kanya si Draco. Mag-iingat ka, Red, huling bulong ni Draco at naramdaman kong lumuwag ang pagkakayakap niya sa akin. Sa wakas, I can breathe. Aba, si Yaya Red may pa-take care, samantalang sarili mong kapatid wala. So ano pala to? Matega man ang kapatid pero huwag lang ang yaya. Nagbibirong banat ni Draco. Nilinggan ko naman siya at ninusuan. Ang OA mo, Draco. Sabi ko kaya natawa siya. Umalis na tayo, Yaya Red. Baka hindi lang yakapan ang maganap dito mamaya, eyo. Aniya pa habang nakatingin kay Draco na sobrang salubong ang kilay ngayon. Draco Fin Florencio. Pagbabanta ni Draco. Nag-make face naman si Draco. Patay. Galit na siya, Yaya Red. Mauna na ako sa labas, baka magkatotoo iyong sinabi ko kaninang matega man ang kapatid ay okay lang. Sigaw niya at kumari pa na ng takbo. Hindi ko naman mapigilan ang mapatawa na lang bigla. Sige, aalis na kami, Draco, palom ko sa kanya. He was also smiling from ear to ear. Mukhang aliw na aliw din ito kay Draco. Sige, ingat kayong dalawa. Tumanggaw naman ako sa kanya bago ako tuluyang lumabas ng pinto. Nang isasara ko na ang pinto ay biglang napatingin ako sa hagdan. Nandoon kasi si Kainzo, pababa siya at nang napatingin siya sa gawi ko ay ngumiti ako pero laking gulat ko na lang nang makitang ang lungkot ng mga mata niya at bigla siyang nag-iwas ng tingin. Ni hindi sinuklian ang ngiti ko. Yaya Red, tingin mo magugustuhan ni Kuya Draco itong regalo ko? Magiliw na tanong ni Draco. Namimili kasi kami ngayon ng mga ireregalo namin sa dalawa. Tapos na rin kaming mamili ng mga sangkap para sa mga lulutuin namin mamaya. Wow, ang ganda naman yan. Baka magustuhan din ng kuya mo yan, makulay, nakangiwing sagot ko. Sige, kay Kainzo kaya, nag-isip pa siya saglit. Alam ko na, biglang bulalas niya at tumakbo na papunta sa kung saan. Naiwan naman ako dito ngayon kaya imbis na tumunganga ay naglibot na rin ako para maghanap ng mga ireregalo ko para sa tatlo. Ate, magkano to? Tanong ko sa sales lady at ipinakita sa kanyang ang napili kong relo. Tatlo iyon at magkakapareho lang ang kulay pero iba-iba ang mga design ng kamay ng orasan. Bale, iyang tatlo ay 10,000 po, ma'am. Napangiwi na lang ako sa presyo. Pero malaki naman ang sahod ko sa kanila kaya might as well bumawi ako ngayon. Sige, bibilhin ko po itong tatlo, nakangiting saad ko. Okay po, ma'am. Ibinalot niya iyon sa tatlong magkakaibang boxes. Iba-iba din ang kulay ng mga ito kaya hindi ako mahihirapang ibigay ito sa tatlo. Thank you, ma'am. Balik po kayo next time, magiliw na sabi ng sales lady sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya at kumaway. Mukhang hindi na ako babalik dito. Mabubutas ang bulsa ko, Yaya Red, saan ka naggaling? Bungad sa akin ni Draco. Nasa kotse na siya at nakasimangot ito. Akala ko umuwi ka na tuloy. Mabuti na lang at naghintay pa ako dito. Maktol pa niya habang nakanguso. Hindi ko siya pinansin at naglakad na ako papuntang passenger seat at naupo doon. Huwag ka nang magmaktol dyan. Umuwi na tayo kasi gutom na talaga ako. Magluluto pa tayo, Sabi ko na ikinanguso niya. Kung hindi lang kita mahal, kanina pa kita iniwan dito. Natigilan naman ako, at namilog ang mga mata ko. Hala, ang OA, Yaya Red. Mahal kasi bilang yaya, ang assumer mo naman. Porket crush ka ng Kuya Draco ko, akala mo magkaka-crush din ako sayo. Blue, over my dead masculine BD. Hinampas ko naman ang braso niya. Gaga, mag-drive ka na lang nga. Aces, namumula ka na naman.
Huwag ka kasing assuming. Baka masaktan ka lang dahil sa pagiging ganyan mo. Umirap ako. Oo na. Naiintindihan ko po, Papa. Sarkastiko kong usual. Ngumiwi naman siya. Hindi mo ko, Papa. Sugar daddy pwede pa. Sabi niya tsaka tumawa ng pagkalakas. Napahawak naman ako sa aking noo. Tumigil ka dyan. Mag-drive na. Sumasakit ang ulo ko sa inyong makakapatid. Lahat na lang kayo hindi makausap ng matino, puro mga kulang sa tornilyo. Wala kang maririnig sa buong biyahe namin kung hindi ang tawa niya. Nilukob ng mga tawa niyang pagkalakas ang buong kotse at ako naman ay walang nagawa kung hindi ang sumimangot lang sa gilid. Kuya Draco, habang nagluluto ako ay narinig ko ang boses ni Kainzo. Napalunok ako at napatingin sa pinanggalingan ng boses. Nasa garden sila si Draco. Dahil glass door lang ang nakaharang sa pagitan ng kusina nila at labas ng garden ay malaya ko silang nakikita. Medyo may siwang din ang glass door kay naririnig ko sila sa labas. Draco hummed and looked at Kainzo. I miss mommy and daddy, kuya, puno ng kalungkutang saad ni Kainzo. Kailan sila uuwi, kuya? I want to see them. Gusto ko makasama natin sila ngayong Pasko tsaka sa bagong titaon, aniya at narinig ko ang pagpiyok ng kanyang boses. I miss them, too, Kainzo. Ani Draco at niyakap niya si Kainzo. Nakita ko kung paanong gumalaw-galaw ang balikat ni Kainzo. He's hurting. Kainzo is hurting. And I felt my eyes teared up. Nakatingin lang ako sa kanila at minamasdan kung paanong pakalmayan ni Draco si Kainzo. Kuya, I want to see mommy. Parang batang sumbong ni Kainzo at mas lalong lumakas ang paghikbi nito. I'm so sorry, Kainzo. Patawarin mo si kuya. Alam kong madami akong kasalanan sa iyo and I'm so sorry kung hindi ko mapapauwi si mommy and daddy ngayon. Nanghihinang anas ni Draco at nakita ko kung paano din damaloy sa kanyang pisngi ang kanyang luha. Kuya, hindi ba talaga tayo important kina mommy and daddy? Mas love ba nila yung mga business at katrabaho nila kaya hindi nila kayang umuwi dito ngayon? Umiling naman si Draco. Love nila tayo kaso masyado silang workaholic, tsaka para din naman ito sa atin, Kainzo. Mabilis naman ang ginawang pag-iling ni Kainzo. Hindi, they love their money more than US. Kahit ngayong Pasko lang sana, ani Kainzo at bigla na lang itong tumakbo papasok sa loob. Pero, Kainzo, nanghihinang napasandal na lang si Draco sa bench nila at hinilamos ang kanyang mukha gamot ang kanyang kamay. Nakakainis. Ang gagaw mong kuya, Draco. Sigaw niya sa kanyang sarili at sinabunutan niya pa ang kanyang buhok. Dahil naalarma ako ay agad ko siyang nilapitan para pigilin. Draco, tama na yan. Awat ko rito. Nagangat naman siya ng tingin at nang magtama ang mga mata namin ay hindi nakalagpas sa paningin ko ang lungkot na bumabalot sa kanyang mga mata. Red, anas niya at mas lalong lumakas ang kanyang pag-iyak. Ngayon ay parang may kung anong tumulak sa akin na yakapin siya. Hindi mo na kailangan pang manghingi ng yakap ngayon, Draco. Kung kailangan mo ng yakap ko ay buong puso kong ibibigay sa'yo, bulong ko at niyakap siya ng mahigpit pa. Nararamdaman ko ang pagkabasa ng damit ko dahil sa mga luha niya pero wala na akong pake doon, ang gusto ko lang ay mapagan kahit paano ang nararamdaman niya ngayon. Hoy, ang bango naman, Yaya Red. Sigaw ni Draco mula sa likuran ko kaya nagitla ako. Huwag kang ang manggulat. Sorry. Inirapan ko siya. Tikman mo na lang ito at tignan kung papasaba sa panlasa mo, ani ko at iniumang ang isang katsrang sabaw sa kanya. Okay na. Ang sarap. Nag-thumbs up pa siya. Nagugutom na ako. Tawagin mo na sila at kakain na tayo. Tumanggaw naman siya at ako naman ay inihanda na ang pagkain sa dining. Kakain na. Masiglang sigaw ni Draco na bumababa ngayon sa hagdan. Kasama niya ang dalawa pero sobrang tahimik naman nito at siya lang yata ang masaya. Kuya Draco, tikman mo. Ang sarap nitong luto ni Yaya Red. Ikaw din, Kainzo. Si Draco lang ang nagsasalita sa hapag samantalang kaming tatlo ay tahimik lang. Yaya Red, ang sarap mo pong magluto talaga. Sabi na naman niya.
Parang iwinawaksi niya ang napapansin niyang lungkot sa mesa at pinipilit na pagaanan ang lahat. Kain ka pa, Draco, sabi ko na lang at nginitian siya. Pagkatapos nito may ibibigay akong mga gift sa inyo, ha? Doon tayo sa sala para ma-video ko yung magiging reactions nyo. Walang gana namang tumango ang dalawa samantalang nginitian ko ng tipid si Draco. Pagkatapos nun ay magana na ulit kaming kumain. Dinamihan ko na ng kain kasi sobrang walang laman ang tiyan ko ngayon. Dahan-dahan lang, Yaya Red. Hindi ka namin uubusan niya, baka mabilawkan ka. Natatawang suway ni Draco pero nginitian ko lang siya kasi punong-puno ang bunganga ko. Patay gutom, rinig kong bulong ni Kainzo kaya sinaman ko siya ng tingin. Anong sabi mo? Galit mong sigaw dahilan para mabilawkan nga ako. Red, Yaya Red naman. Natatarantang bulalas nung dalawa at inabutan ako ng tubig. Sabi sa'yo, dahan-dahan kasi, ang takaw mo kasi. Sabi ni Draco kaya napanguso ako. Masarap, matari kong saad. Tumawa naman sila. Patay gutom nga, ulit pa ni Kainzo kaya muli akong napabilang sa kanya. Yuto mo, patay gutom. At bentatlulatan ko siya. At least mabango naman at ko. Yuk, so gross naman. Marteng sabad ni Draco. Tumawa naman si Draco. Tama na yan, kumain na lang kayo, natatawang suwi niya. Tumigil naman kami sa bangayan at kumain ulit. Pupunta na muna ako sa room ko. Kukunin ko ang gift ko sa inyo. Excited na ani Draco at patakbong umalis. Iniligpit ko naman ang pinagkainan namin. Pumunta na kayo doon sa salas, hintayin nyo na lang doon si Draco. May regalo iyon para sa inyo, nakangiting turan ko. Tumanggaw naman si Draco at umalis na silang dalawa. Nasa salas na kaming lahat ngayon. Nasa sofa kami at kaharap namin ang nakangising si Draco. Hawak niya ang 3 boxes na iba't iba ang kulay. Ito ang para sa'yo, Yaya Red. Aniya at iniabot sa akin ang isang box na kulay lila. Ito naman sa iyo, Kuya Draco. Inabot naman niya kay Draco ang isang box na kulay pink. Nakita ko pa ang pagkunot ng noo ni Draco kaya natawa ako. At ito sa iyo, Baby Kainzo, kulay dilaw naman ang kay Kainzo. Wait, kukuhaan ko kayo ng video. Aniya at itinutok sa amin ang camera niya. Sige na, start na tayo, open nyo na ng sabay-sabay. Ganun nga ang ginawa namin. Sabay-sabay naming binuksan ang regalo. The fact, si Kainzo, Dam. Ano to, Draco, si Draco, Diyos meyo maramar. Nasabi ko na lang nang makitang isang suit at necktie ang laman ng box ko. Napalingon naman ako sa dalawa at halos matawa ako nang makita ang mga mukha nila. Aanhin ko tong Barbie doll, Draco. Bulalas ni Draco na hindi makapaniwala. Tumawa naman ng malakas si Draco. Siyempre, bibihisan mo, susuklayan, paliliguan, tapos pwede mong pagtahiyan ng damit. Barbie ang potek, ani Kainzo na natawa na rin. Akin. Ano namang gagawin ko dito sa dress na to? Pagkuwan ay salita ni Kainzo. Draco giggled. Suot mo kapag mag-beach tayo ulit. Hoy, paano naman ako? Anong gagawin ko sa suit na to? Ano ako, CEO ng isang kumpanya? Bakit ganito to? Ang laki. Reklamo ko naman nang makitang mas malaki pa sa akin ang suit na hawak ko. Suotin mo kapag naging lalaki ka na, natatawang ani Draco. Pinanliitan ko naman siya ng mga mata. Akala ko naman kung anong nakaka-touch ang ibibigay mo. Mocktail ko pa. Ayaw mo ba? Rembrandts din yan, tsaka tignan mo at napatawa ko na kayo. Hahaha, funny. Sarkastiko kung saad. Ang arte mo naman, Yaya Red. Hayaan mo at sa susunod na Pasko ay reregaluhan na kita ng pant para kompleto ang suit mo. Tatawa-tawang yuzel niya. Merry Christmas, sigaw niya pagkatapos. Merry Christmas mo mukha mo. Sabi ko na lang at napailing nang mapatingin ulit sa regalo niya. Teka, bago ko makalimutan. May regalo din pala ako sa inyong tatlo, pagsira ko sa tawanan. Wait, kukunin ko lang. Mabilis kong kinuha iyon sa aking kwarto at bumalik din agad sa salas. Ito, kunin nyo at buksan nyo na. Abot ko ng boxes sa kanila.
May pangalan na nila iyong kaya hindi nakakalito. Wow! Ang ganda, Yaya Red. Manghang bulalas ni Graiko. It's beautiful, Red. Aba, may taste ka din pala sa ganito, babae. Tinaasan ko naman ng kilay si Kainzo. Syempre, no, sabi ko at nag-flip hair na ikinatawa nilang tatlo. Masaya akong nagustuhan nyo. Thank you, Red. Mabuti ka pa matino ang regalo mo, hindi tulad ng isa dyan. Parinig ni Draco. Nasa balkonahe ako ngayon. Minamasdan ko kasi ang maliwanag na garden nila sa labas. Sobrang ganda ng tanawin kaya naaaliw ako. Red. Napalingon ako sa tumawag sa akin. Si Draco iyon na may ngiti. Bakit gising ka pa, Draco? Kasi hindi pa ako tulog, pilosopong sagot niya. Ngumuso ako. Matulog ka na don, baka masira mo gabi ko. Biro ko pa dito. Ouch! Ginaganyan mo na ako ngayon. Aniya at magpahawak-hawak pa sa dibdib niya na kunwari nasasaktan siya. Hinampas ko naman ang braso niya. Umayos ka nga, he chuckled. Joke lang. Lumapit pa siya sa pwesto ko. Ang totoo niya nandito ako kasi gusto kong mag-thank you sa'yo. Ha? Para saan naman? Una, kasi napaka-responsable mong yaya. Pangalawa, kasi napasaya mo ulit kaming magkakapatid. Kahit wala sina mommy at daddy dito ay nandyan ka naman. At pangatlo, salamat sa regalo mong relo. Aniya at itinaas pa ang pulsuhan niya kung saan nakasuot ang relong regalo ko. Nangiti naman ako. Ano ka ba? Walang anuman. Race posibilidad ko naman talaga kayo at saka gusto ko lang makabawi sa inyo sa pamamagitan ng pagre-regalo. That's one of the reasons why I really like you, Red. Mahinang anas niya. Napatingin naman ako sa kanya at nang magtama ang mga mata namin ay parang kabayong tumatakbo ang puso ko. Draco, yaya mo ako, yutol kong sabi. Ngumisi siya. Hindi ba pwedeng yaya with benefits? Pinanlakihan ko naman siya ng mata. Gago, walang ganun. Parang ang lazwa pakinggan, eh. Tumawa naman siya. Hindi kaya. Ang sweet nga, eh. Say, sweet mo mukha mo. Pero totoo na, Red. My feelings for you is not a joke. And for me to prove that, biglang seryoso niyang sambit. Napilpilan naman ako at sobrang bilis ng puso ko na parang sisabog na sa kaba. MS. Faria Red Leviathan. May I court you? Aniya at lumuhad sa harap ko. Napalunok naman ako. Anong sasabihin ko? Ako. Bakit ako? Naibulalas ko na lang. Kasi ikaw, alangan naman yung tambay doon sa kanto ang liligawan ko. Eh, ikaw ang kausap ko ngayon, sarkastikong sambit nito. What? Wait lang, parang natatae ako. Hindi ko alam pero iyon na lang ang nasabi ko. Wala akong maisagot. Damn it. Bakit ngayon pang nagmo-moment ako? Sorry. Alangan naman pigilan ko tong twi ko. Du, gusto mong mamaho tayo dito. Natatarantang saad ko. Hindi na ba talaga kayang mapigil? Nakangusong saad niya. Marahas naman akong umiling. Hindi ko na kaya, Draco. Pagsigaw ko pa para mas kapanipaniwala. Fuck, ihahatid na kita sa banyo. Hinampas ko naman siya. Array, para saan yun? Aniya habang hinihimas ang braso niya. Abnoy, bakit ka naman sasama sa banyo? Para may aalalay sa'yo, syempre. Tinaasan ko siya ng kilay. Natatae ako. Hindi ako paralisado. Kumamaw naman siya sa batok. Ayaw mo nun, may bodyguard ka sa banyo. Hinampas ko ulit siya. Nakakadami ka na. Ang brutal. Nakangusong aniya. Kung nakarating ka dito sa dulo baka pwedeng pahingi ng likes at subscribe. Kita-kita ulit sa susunod na chapter.